Unang Kronika, Kabanata 29. Ipinahayag ni Haring David sa buong kapulungan. Ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos upang humalili sa akin ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya, sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao, kundi templo para sa Panginoong Yahweh. Dahil dito, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos, tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onise at iba pang mahalagang batong pampalamuti, at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawain ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir, at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo, at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng mga sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo at ang mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay, at ang natipon para sa gagawing templo ay 175,000 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso, at 3,500,000 kilong bakal. Ipinagkaloob nila ang kanilang mahahalagang bato sa kabangyaman ng templo ni Yahweh na nasa pamamahala ni Jehiel na mula sa angka ni Gershon. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na panghandog kay Yahweh, at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, "Purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian, at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit, sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ipinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito, at akayin ninyo silang palapit sa inyo. Tulungan ninyo ang anak kong si Solomon
na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang maitayo niya ang templong aking pinaghandaan. At sinabi ni David sa sambayanan, "Purihin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh." Pinuri nga ng buong kapulungan si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh, at nagbigay galang sa hari. Kinabukasan, ang dinala nilang handog na susunugin ay 1,000 toro, 1,000 tupang lalaki, 1,000 kordero at mga alak na handog, at napakaraming handog para sa buong Israel. Masasaya silang nagsalo-salo sa harapan ni Yahweh noong araw na iyon. Minsan pa nilang ipinahayag na si Solomon na anak ni David ay hari, at binuhusan ito ng langis sa pangalan ni Yahweh. Si Zadok naman ay hinirang bilang pari. Mula noon, umupo si Solomon sa tronong itinatag ni Yahweh bilang kahalili ng kanyang amang si David. Naging matagumpay siya at sumunod sa kanya ang buong Israel. Nanumpa ng katapatan kay Haring Solomon ang mga pinuno at mandirigma, pati na ang iba pang anak ni Haring David. Binigyan ni Yahweh si Solomon ng dakilang karangalan at katanyagang higit sa mga naging hari sa Israel. Si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat ng pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat ng mga propetang sina Samuel, Nathan, at Gad. Sa mga aklat na iyon, nakasulat kung paano siya namahala, gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan, at ang mga nangyari sa kanya sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa paligid.